So, i-standard form muna natin to. So, magiging 3x squared minus 2x. Dapat to guys ha, magiging minus 2x yan ha. Then minus 7 equals 0. So, yung 2x natin, lilipat natin, magiging minus yun. Gets yun, di ba? Di ba? Yung problem ko nga, ano bang problem mo? Eto nga oh. Kalma ka lang. So, let's say, quadratic formula muna. Magiging plus ba yun? Hindi ko alam guys pero dapat minus yan. Ita-transpose mo yung negative 7. Bakit ita-transpose yung negative 7? Ano bang process gagamitin natin? Quadratic formula. O sige, quadratic formula muna. Then tsaka natin siya i-completing the square. So solve muna natin using quadratic formula. So remember ito yung given. So meron tayong A, B, at C na. So ano ba yung A, B, C? Wait lang. Ano A, B, C natin guys? Wait lang ha. Yung pala yung mga wait lang. Wait a second. Mga second. Na. Game, let's continue. So magkakaroon tayo ng 3, negative 2, tsaka negative 7. So gets natin yan. So yung formula natin, that is negative b plus minus yung square root ng b squared minus 4ac all over 2a. Actually pwede natin kunin yung nature ng roots kung gusto, para malaman kung ano magiging solution natin. Si Lance. Ay, tama yung sagot natin, Lance. Tama ba yun? Sagot. So, di ba sabi ko kanina, lahat ng variables, magkakaroon tayo ng may mali. Baka di ka pa talaga master yung freckle. So magkakaroon tayo na ito guys, di ba? So yung B natin negative 2. So lahat ng negative 2 natin para sa B. Hindi mo nga sinagot yung tanong ko, Lance eh. Then yung C natin negative 7. Then yung 3 yung A natin. Ano daw? Sabi ko kung tama yung pinagsasagot natin kagabi. Kung tama yung pinagsagot natin kagabi. Check ba? Nax, pwede na pala yun eh. So meron tayong plus dito guys kasi negative times negative. Hindi ko yun alam, promise. Dito ko lang na enlightened.
Ito guys, pag sinolve natin to guys, anong kalalabasan? $21? Hindi. 21 ba yun? Solve mo yan. Lahat. Kaya nga ni 84, 25, 28 times 3, 84. Oh, big sabihin magkakaroon tayo guys ng negative 4 times, yung sign muna. Negative times positive is negative times negative, magiging positive yun. So 4 times 3 is 12. 12 times 7. 12 times 7, that is 14. Tama, 84. 84? 84 daw. 84 daw sabi guys eh. Then magkakaroon tayo ng 6 dito. Gets? Bakit minus? Minus ba yun? Bakit hindi siya plus? Hindi ba siya plus? Bakit? Positive ba or negative? Tama. So magkakaroon tayo ng 2 plus minus square root ng 88 all over 6. Gets yun na? Plus nga ni. Yan. So ngayon guys, pwede natin to i-simplify yung square root of 88. So kung marunong ka ng radicals, gets natin yun. Anong simplified form ng 88 natin guys? Square root. Ay, negative daw siya sabi ni Rio guys. Kasi may sign na negative. Eto, may sign na negative. Eto ba yung negative natin? Wait lang, tinatanong nga natin si Rio guys eh. Kung ito yung tinutukoy niya na negative. Ayaw naman sumagot eh. So pag sinimplify natin to guys, yung square root of 88, ang kakalabasan niyan is, kasi ito guys, isa na to 80 times 8, 88 times 11, 8 times 11 pala. Then magiging 2 square root of 22 nga. Anong negative plus negative guys? Binago na ba to guys na negative plus negative? Yung nagbago niyan. So ito guys, pwede natin i-divide. Like, yung 2 divide 6 magiging 1/3. Then yung 2 natin. So magiging 1 plus minus square root of 22 over 3 na to guys. Ito simplified form na ito Gets nyo? Kasi dinivide natin. O kahit wag na to lagyan ng 1, same lang siya na may 1 yan. Considered yun. Kasi magiging 1/3 din to. Pwede mo yung hatiin. Like kunyari, gantuin mo siya. 2 over 6 plus minus 2 square root of 22 over 6. Sabi sabihin yung 2 over 6 magiging 1/3. Parehas lang to guys Plus minus square root of 22 over 3. Parehas lang tong dalawa. Kumbaga single fraction lang natin to. Kasi similar yung fraction natin. So you can do that. Gets? Gets yun. So meron tayong dalawang sagot, which is yung root 1. That is yung 1 plus square root of 22 over 3. Then yung root 2 natin. That is 1 minus square root of 22 over 3. Gets out. Kuya, wait, ulit ka na sana punta. Ano daw? Answer na to guys, like, eto na siya. Kasi hindi, eto simplified form na to eh. Kumbaga, eto guys, hindi mo na yan may split. Pero you can solve it later. Try natin i-check. Kasi parang mahirap. Pero ito yung quadratic formula niya. Try natin sa completing the square.
Daming pinapagawa ng mga to guys. Yes po, grade 9. Grade 9 lang tayo guys eh. How did you get the answer dun sa finding the square root if perfect square siya? Ha? What do you mean? How did you get the answer dun sa finding the square? If perfect square siya, syempre ganito guys. Sige, para may idea ka. Ayaw nyo lang panoorin yung YouTube ko eh. So let's say meron tayong square root of 88 guys. So you can use prime factorization para dito. Kung alam mo yung prime factorization, ibig sabihin ng prime numbers, ito yung numbers na factors are only 1 and itself. Ibig sabihin dalawa lang yung factors niya, yung 1 tsaka yung sarili niya. So nag-start ang prime number sa 2, then followed by 3, then 5, 7, 11, and so on and so forth. Bakit hindi pwede si 4? Kasi si 4 meron siyang 1 times 4, meron siyang 2 times 2. Pag may other factor siya bukod sa 1 in itself, ito is composite. Ibig sabihin, pag prime numbers, pwede siyang 2. Ang 2 is 1 times 2 lang, ang 3 is 1 times 3 lang, ang 5 is 1 times 5 lang. Ayun yung mga prime numbers. So, ibig sabihin, pwede nating i-prime factorization yung square root of 88. So, pwede to, marunong ka mag-divide, that is 8 times 11. 88. Pero yung 8 is not a prime number kasi pwede siya maging 2 times 4. Then yung 4, pwede pa rin siya maging 2 times 2 pa. Sabi sabihin, meron kang 2 times 2 times 2 and 11, which is equals to square root of 88. So, big sabihin, eto pwede natin i-rewrite as 2 times 2 times 2 times 11. So, dahil ito guys, square root, yung index natin is 2 lang. Remember yan. Kung walang nakalagay na index, that is 2. Ibig sabihin, square root. So, you need a pair na ilalabas mo dun sa labas. Ilalabas mo dun sa labas. Ano daw? So, ilalagay mo lang yung guys as one number pag nakakuha ka ng pair. Then, eto, wala na tong pair, tsaka eto. So, you need to multiply them. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ng 22 sa loob. Kaya siya naging 2 square root of 22. Pero kapag perfect square siya, like for example, meron kang 81, this is 9 times 9, dito pa lang pwede ka na mag-stop. So, ibig sabihin, yung 81, that is 9. Gets yun? Anyways, balik na tayo dito. Mabilis tayo mag-discuss guys. Nagets nyo ba? Gets? Ano yung rational algebra transformable to quadratic equation? Try mo. Nahihilo ka? Ay, bili ka gamot. Hindi. So, meron tayong 3x squared minus 7 equals 2x. Ay, grabe. Pang 1 month na, magwa 1 year na nga ako dito, guys. Ay. Oh, yes. Basta hindi brown out, dire-diretso lang tayo. Ayaw nyo ba? Stop ko na nga to, guys. So, ito tayo, guys, completing the square para maintindihan kung paano ginagawa ulit. So, remember, pagkasamahin natin yung may variable x, sabi sabihin yung 2x natin, magiging minus 2x siya dito. Then, lilipat natin yung negative 7, magiging positive 7. So, ganun yung ginagawa. Yung constant nasa labas, nasa right side, then yung mga may variable x sa loob. Bye-bye! Bukas na, pwede naman bukas eh. Hindi siya standard form kasi ang gagamitin natin is completing the square. So, remember, kung may number tong x squared natin na more than 1, ilalabas natin yung lagi. Kasi kailangan x squared lang to. Dun sa case na to, anong magiging middle term natin? Pag dinivide mo to guys dito, wala naman nagsisend eh. Ay. Hindi. Di naman nagtatap. Di naman naggaano. Dapat nga 10 lang eh. .5. Hindi. Divide mo lang to guys. Kapag hindi siya ma-simplify, magiging negative 2/3 x yan. Kasi pag minultiply mo to dito guys, magiging negative 2x pa rin yan. Etong x natin guys, nandito yan sa variable sa gitna ng fraction bar. Then mag-add tayo doon.
ang space, equals yung 7, then add yung space, then multiply natin by 3. Gets yun? Gets ba yun? Hindi, wag kang mag-aral. Gets yun. So ito guys, meron tayong b, diba sabi natin over 2 equals yung parenthesis squared, then yung space natin. So yung b natin, ano ba yung b? Ano ba yung b natin? Ay, alam ko na yan, kaso fraction. Di, madali lang yan guys. Parang to kanina guys, mali. Plotting merong letter na yung coordinate. What do you mean? Lapag mo nga, tingnan natin. Dali na, ano yung bin natin guys? Pala kaya yun naman sabihin eh. Yan, that's correct. That is negative 2/3. Remember guys, kasama yung sign lagi kung ano yung katabi niya. So katabi niya yung negative 2/3. So ibig sabihin yung b natin is negative 2/3 over yung 2 pa natin. Itong b, ito siyang numerator, etong 2 yung denominator. So pag sinimplify natin to guys, anong kalalabasan? O, simplify na muna, dali, para malagay na natin to dito guys. Mali ulit. Ay, tama ba yun? Mali. Grabe naman, dinesimal. That is 1/6 ba siya guys? Hindi siya 1/6. Sige, kaya niya yan. Divide nyo lang yung negative 2/3 by 2 guys. Dapat negative. Grabe naman, palaki ng palaki guys. Ay, paliit ng paliit pala. That is negative 1/3. Bakit? O, di ba sabi ko nga kanina, kung meron tayong whole numbers, pwede mo to i-over 1 para pareha silang fraction. So, ibig sabihin, eto, i-multiply mo to dito sa denominator. So, magiging negative 2 times 1. Di ba? Or negative 2 siya. Then, multiply mo naman to dito. So, ibig sabihin, hindi 2/3 sagot mo eh. Ay, 1. Tulitin mo, tingnan mo, pin mo yung sagot mo. Ito magiging 6. So, pag sinimplify natin to magiging negative 1/3. Sagot na yon, final answer na pala. Dito pa lang tanong ko eh. Dito pa lang tanong ko nga ni. So, magiging 1/9. Dito ka tatama. Kaya nga eh, tanong natin dito pa lang. Kaya mali nga nun. Sabi sa'yo, mag-add tayo ng 1/9 dito. Gets? Mahirap mag-type pag hindi ka type. Ay, iba pala yan. So, balik tayo dito guys. So, 3 times itong quantity. So, remember, sabi natin, eto guys, perfect square trinomial na yan kung ano yung nakalagay dito. So, ibig sabihin, from variable x, magiging 1/3 na to. Minus yun na kasi minus yun nakalagay dito guys. Then, magkaroon tayo doon ng squared. Equals, eto naman, pagdating dito sa right side natin, labag natin yung dito. Remember, pwede mo to masimplify. Divisible to by 3, magiging 1, magiging 3. So, magiging 7 plus 1/3 na lang. Then, simplify natin to munang right side natin. So, pag sinimplify natin to, nung kalalabasan. So, copy lang natin yung 1/3, then squared, equals. Anong kalalabasan nito guys? Dali, sagot. Kuya, paturo ko sa assignment ko basic math pero di ka pa din. Grabe naman si Jason, guys. 6/3. Bakit?
Ganun pa rin yun. Hindi mo naman siya ano mo siya? Improper. Yan, 22/3. Bakit? Kasi 3 times 7, that is 21 plus 1 is 22. Gets na yun, guys? So, i-divide natin to both by 3 para ma-eliminate yung coefficient. So, maka-cancel na to. Then, magkakaroon tayo dito ng x minus 1/3. Then, naka-squared sila. So, ito same ng ginawa natin dito, guys. So, anong kalalabasan nito? Dali na. Dali na, guys. Dali na, guys. 22/6 and 1/3 and 22/9. That's correct. But may question mark. Hindi kayo sigurado, guys. So, 22/9 niya kasi minumultiply natin to. Di ba ka nang ginawa natin dito, guys? So, kaya nga to naging 6 eh. Kasi 3 times to yun eh. Anyways, square root natin yan, guys. Both sides. So, may ETS na tayong ginamit ah. So, meron dyang plus minus lagi. So, ibig sabihin, eto makaka-cancel na to. Then, matitira na lang yung x minus 1/3 equals, eto may plus minus. So, eto guys, yung square root of 22, hindi naman siya masisimplify, di ba? Or malalabas. So, square root of 22 pa rin. Pero yung square root of 9 natin, guys, pwede yun. So, ibig sabihin, over 3. Okay? So, ibig sabihin, pwede na natin ilipat sa kabilang side. Magkakaroon tayo ng x equals yung plus minus square root ng 22/3. Then, magiging plus 1/3 to. Pares na siya neto. Nauna lang dito yung may square root ha. Pero parehas lang din yan guys. Kasi yung 1/3 natin, positive pa rin. Oh, gets yun. Gets na yun guys. Saan napunta? Negative. Ito yung negative oh. Ay, nalipat. Pares lang yung guys kasi yung itong 1/3 natin plus pa rin siya. Then yung plus minus pa rin. So,